Papaano nga ba ang tamang opening sa chess? So sa video na to mga lods ay sigurado akong marami kayong matututunan sa opening pa lang mga lods, no? So wag nyo i-skip ang video na to at tulad na nakikita nyo sa intro video natin mga lods, ituturo ko sa inyo kung paano ba ang tamang opening para magkaroon ng advantage sa opening pa lang mga lods, no? Tulad ng inyong nakikita, okay? So let's go mga lods. Ito na yung tamang setup mga lods, no, sa chess. Okay? Sa nakikita nyo parang normal lang siya na chessboard, di ba? Pero mahalagang malaman yung mga lods na sa chessboard, mayroon tong tinatawag na inner square. Alin ba yung mga mahahalagang square sa chessboard? Okay, so ipapakita ko sa inyo mga lods kung saan ba yung mga mahahalagang squares na yan. Ito yung square na to, ang tinatawag na D4 square. Ito naman ang E4 square. Ito ang D5. Ito naman ang E5 square. So yung mga square na yan mga lods, yan ay ang tinatawag na inner squares sa chess. Okay? At ito namang nasa paligid ng inner squares na yan, yan yung tinatawag na outer squares. So mahalagang malaman nyo na ang mga squares na yan mga lods ay napaka-importante sa larong chess. Okay? So dapat maintindihan nyo yan mga lods, no? Okay, bakit? Kasi titingnan natin ngayon mga lods ha. Okay, example lang natin to ha. Nakapag-move kayo ng dalawang pawn sa gitna, mahalagang kayong una makapagtanim ng plug o makapaglagay ng pawn sa gitnang squares na yan para magkaroon kayo ng advantage sa pag-atake. Bakit? Kasi tingnan nyo mga lods, ilang square yung nakontrol ng dalawang pawn na to sa gitna. Okay? Ayan. Yan yung kontrolado ng pawn mo. Ngayon, kung pagpalagay natin mga lods, okay, nakapaglagay ka ng knight dito sa gilid sa outer squares na yan. Okay? At dito naman sa light bishop at ito naman yung sa dark bishop. Tingnan nyo mga lods kung ilang squares yung kontrolado ng pieces mo. Okay? Sa dark bishop mo, yan yung mga kontrolado niyang linya o squares. So ito naman sa white mo. So tingnan nyo kung ilan yung squares na covered ng light bishop mo at dark bishop, di ba? So dito naman sa knight, titingnan natin. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay, 7. So 8 squares ang kontrolado ng knight mo sa gitna, okay? So lahat ng squares na yan, mayroon dyan sa inner squares at outer squares. So yan yung mga lods. Ganun din itong sa isang knight mo. Kontrolado niya yung mga squares na nasa outer at inner squares. So ngayon mga lods, mayroon ka ng advantage kung halimbawa nakapag-atake ka o gagawa ka ng atake. Halimbawa sa exercise na ito mga lods, nagkasling tayo or ito yung tinatawag na in rook. Okay. So ngayon may sasali mo na sa action o sa game yung rook mo dito sa h1. Okay. So yan yung tinatawag na in rook. So pwede mo nang ilagay ngayon dito yung rook mo sa e1. Okay. So pag suportado ng rook mo, itong pawn mo na nasa e4. Tama? Okay. So ngayon, para magamit mo yung isang rook mo dyan sa e8, ito. Okay, para magamit mo yan, i-move mo itong queen mo dito. Halimbawa, dalawa kasi itong pwedeng move ng queen mo eh. Pwedeng ito, pwedeng dito. Okay, so i-move natin dito sa dito. So ayan. Nakapag-create ka na ng strong battery sa bishop, dark bishop mo. Okay? Kasi tatlong support sa squares na yan eh. May knight, itong knight mo nakasupport dyan. Okay, diba? So itong bishop mo at saka yung queen, supportado niya yung mga linyang yan. Okay? So ngayon, napag-connect mo pa itong dalawang rook mo. Tama? Okay. So ngayon mga lods, para maisali mo itong isang rook mo dito sa e1, okay? Pwede mong ilagay dyan sa d1 yung rook mo. Okay? So ngayon, sa nakikita nyo yung setup na yan mga lods, halimbawa sa opening na yan, pwede ka na maggawa ng isang atake kasi maraming suporta yung
gitnang pawn mo. Okay? Kumbaga, itong queen mo na yan, nakasuporta dyan sa file na yan, at saka itong rook, pati na itong knight mo at bishop. Tama, may pawn ka pa dyan. Okay, ganun mga lods. Dapat sa opening pa lang, may advantage ka na. Okay? So ngayon mga lods, titingnan natin ngayon kung ano ba ang tamang setup din pag ang opponent mo ay ginawa din itong advice natin mga lods, no? Okay, so titingnan natin mga lods ha. So move tayo ng pawn, okay? E4, E5, okay? Bishop C4, okay? So ganun din yung opponent mo, Bishop C5, okay? Knight C3, Knight F6. So ganyan ang magiging resulta mga lods, okay? So D3, ayan. D6 din yung kalaban mo, okay? Knight F3, Knight C6, ayan. Bishop G5. So ganun din yung opponent mo. Bishop E6. Ayan mga lods. Ngayon, castling tayo. Castling. Okay? Castling din yung puti. Ayan. Yan yung magiging hitsura. Sa opening pa lang mga lods, kung maglalagay tayo ng center pawn natin, okay, sa inner square. Okay mga lods, sana nakuha nyo yung ideya mga lods, no? So yan yung magiging hitsura. Okay, so both sides mga lods, yung king nya is safety kasi may tatlong pawn dyan na naka-cover sa king. Okay, so ganyan yung magiging resulta pag both side mga lods ginamit yung advice natin sa opening. Okay, so paano naman yung magiging resulta ng isang opponent mo kung hindi ginamit yung advice natin sa opening bilang isang baguhang chess player mga lods? Okay, so titingnan natin mga lods, no? A4, E5, Knight F3. So may threat na dyan sa atake sa E5 pawn. So kita nyo ba mga lods? So ayan, ipapakita natin, no? So direct attack yan ng knight sa E5 pawn. Okay, so ngayon, instead na depensahan ng opponent mo yung E5 pawn nya, gigamit yung knight nya, ang ginawa ng kalaban, hindi knight yung ginamit niyang depensa dyan, kundi itong D6 pawn. Okay, so tama naman na nakapagdepensa siya dyan sa E5 pawn nya. Pero yan yung tinatawag na mahinang development mga lods. Bakit? Kasi depende sa naitatanong nyo kung anong bishop yung opening. Okay, so tama naman na yung opponent mo nakapag-open file siya ng light bishop niya, at ito namang puti nakapag-open file din sa light bishop. Okay, halimbawa nag-move ito yung puti dito kay light bishop, ayan. So direktang atake yan sa weak F7 pawn. Kita niya yan mga lods. Okay, so ngayon ang ginawa ng kalaban, instead na mag-move siya ng knight dito, ang ginawa niya, nag-move siya ng knight dito. Okay, so yan yung tinatawag na kumbaga walang kwentang moves. Okay mga lods, ewan ko lang kung anong meron sa move na yan. Okay, so kung halimbawa lang naman so isa, dalawa, tatlo, apat na square lang yung kinokontrol ng knight niya mga lods, no? Kung dyan sa gilid yung knight niya inilagay niya, so wala dyan ni isa dyan sa square na yan, yung inner square. Okay, nag-move yung opponent mo halimbawa dito sa D7. Okay, so nag D7 siya para i-double protection niya yung E5 pawn niya. Okay, move ng puti, nag knight C3. Okay, so ngayon mga lods, yung bishop niya na light bishop, instead na naka-open file na yon, sinarhanan niya gamit yung knight niya. So hindi na makakalabas yung
light bishop niya ngayon. Yung dark bishop na naman is meron lang isang square. Tama naman na yung queen niya is merong diagonal dyan sa square na yan, pero mahina yan na open pile mga lods. Okay, so ngayon ang ginawa ng kalaban, nag-move siya dito ng knight. Siguro gusto niya magpunta dito sa pawn na to, yan yung plano niya, pero nakapagbigay lang yan ng atake sa puti kasi pwedeng i-capture ng puti yan. So nakapag-take advantage na yung puti sa center core, center square, tama? Okay, so ngayon mga lods, umatake na yung puti dito, inilagay niya yung knight dito, so dalawa na yung attacker sa F7 square. Okay, so nakikita nyo, ano lang to mga lods example lang to sa ipinaliwanag natin kanina. Kung hindi nag-follow sa instruction natin o sa advice natin tungkol sa opening stage pa lang mga lods, no? Okay, so halimbawa lang naman ito na kung ganito ang move ng kalaban mo, okay, kung paano makapag-take advantage gamit itong inner square at outer squares. Okay, so ngayon napag-isip ng kalaban mo na itaboy itong knight ng puti, so nag-move siya ng pawn dyan sa F6 pawn. Okay, so ngayon mga lods, kung nakikita nyo, pwede nang tumalon tong knight na to papunta dito para atakihin itong queen niya na nakulong, diba? Instead na magtulungan yung mga officials ng opponent mo, isinarhan niya yung mga dadaanan. Okay, dadaanan ng officials niya, so hindi makapag-create ng attacking yan o kaya makapag-depensa. Okay, so ngayon mga lods, pwedeng magpunta yung knight niya dito ng puti para atakihin yung queen. Okay, so pwede rin dito, ayan, pero may mas malakas na tira dyan. Ano yan? Ito yung bishop F7 check, ganito. Tapos na yung laban mga lods, kasi hindi makakain ng king yung light bishop mo kasi protektado yan ng knight na nasa G5. Ayan, so sana nakukuha nyo yung idea mga lods, no? So kung paano i-take advantage yung center square at yung outer square. So sana may natutunan kayo sa lesson natin na to mga kalods, no? Mayroon akong ipapakita ang kunting game ko na ginamit ko yung inner square at outer square para makapag-create ng atake. Okay, so sana mga lods, kung nagustuhan nyo yung video natin na to, ay i-like nyo na lang din at i-subscribe kung mayroon naman kayong nakuhang kunting informasyon patungkol sa larong chess at opening principles mga lods. So, tingnan natin yung laro ko mga lods, no? Okay, gamit yung center square at outer square. Okay, so gagawin nating example itong game ko na to mga lods, no? So titingnan natin kung anong nangyari sa game namin na to. Okay, so respect lang natin yung opponent natin mga lods. Okay, so move tayo A4, so A5 yung opponent natin. So dito mga lods, gusto ko makapaglagay ako ng dalawang pawn dyan sa inner square na yan, so nag D4 ako. Okay, so hindi ko in-expect na kakainin niya ng opponent ko, so it takes D4. So ganyan mga moves mga lods, tinulungan ako ng opponent ko na makapag-develop ng queen ko ng maaga. Bakit? Kasi kakainin lang niya ng queen ko. Halimbawa, queen takes D4. So ayan yung nangyari mga lods, nakapag-develop na ako ng queen ko. So ngayon, kontrolado na yung ng queen ko yung mga squares na to. Ayan, kita nyo yung mga squares na yan. Kontrolado na ngayon yan ng queen ko kasi nakalabas na yung queen ko mga lods. Ayan, oh, ang daming square na kontrolado ng queen ko. So ngayon, ang next move ng kalaban natin is D6. Okay, so hindi ko alam kung bakit dyan siya nag-move, hindi ko alam kung anong atake ang gagawin niya, pero sa pagkakaalam ko ay tinabunan niya yung dark square bishop niya. Oo, nakapag-open pile siya ng light square bishop at saka yung queen niya, pero yan lang yung mga available square na pwedeng takbuhan ng kanyang mga major pieces. Okay, pero yung queen natin ay nasa gitna. Okay, so nag-develop din tayo ng
pieces natin. So develop tayo ng light square bishop. So ayan mga lods, kita nyo yung advantage natin sa gitna mga lods. So ito yung center square at ito naman yung outer squares. So yung pieces lang natin mga lods ang nakapunta dyan, nakaplant dyan sa inner square. Okay, so mayroon lang isang pawn dito para sa outer square yung kalaban natin. Okay, so kontrolado natin yung mga squares mga lods. At isa pa, direkta nakapag-atake yung bishop natin sa weak f7 pawn ng kalaban na nag-iisang defender ng f7 pawn na yan is itong king. Okay, so ngayon mga lods, ang ginawa ng kalaban natin, nag-move siya ng bishop d7. So ayan, nag-bishop d7 siya. Hindi ko alam kung bakit siya dyan nag-move. Siguro yung plano niya is atakehin niya yung queen natin gamit itong pawn sa C8, C7 niya. So ilalagay niya siguro yung pawn niya dyan sa C5 para atakehin itong queen natin. Pero mahinang atake yan mga lods. Okay, so ang response natin dyan, nag-reply tayo dyan sa move na yan. Nag-knight C3 lang tayo mga lods. So nag-develop tayo ng mga major pieces natin mga lods. Ayan yung knight natin is kontrolado niya itong mga squares na to. Ayan, kontrolado niya yan, 8 squares niyan. Okay, yan yung kontrolado ng knight natin. So mayroon pa tayong light bishop, mayroon pa tayong pawn, mayroon pa tayong queen. Ang dami mga lods. Kontrolado natin yung inner square at outer squares. Okay, so ang response ng kalaban natin dito mga lods, hindi ko in-expect na ganito ang magiging response ng kalaban. Knight c6, siguro atakehin niya yung knight natin dyan sa gitna, which is mahinang atake mga lods. Bakit? Nag-move lang tayo dito sa queen d5. Ayan, so nakapag-create na tayo ng strong battery direkta sa f7 pawn na yan, weak f7 pawn. Okay, so pag hindi nakita yung kalaban mga lods, ang dapat sanang response niya dyan is mag-move siya dito ng light square bishop niya para i-cover yan. Okay, pero na blunder ko yung kalaban dyan mga lods, hindi niya nakita yan. Ang ginawa ng kalaban natin is nag-knight f6 siya. Okay, so talagang aatakehin niya yung queen natin, which is tapos na yung laban. Bakit? Kita nyo mga lods, after queen takes a7 check, wala nang matatakbuhan yung king niya. Mati na yan, isang square lang, wala na talaga. Ito lang yung bakante, pero covered pa yan ng queen natin. So wala na mga lods. So kita nyo, so sana may natutunan kayo mga lods, no? Ayan, checkmate na yun mga lods. Sana may natutunan kayo, no? Pag halimbawa na-control nyo itong inner square at outer squares. So ganun kahalaga ang mga squares na yan sa gitna ng chessboard mga lods. So hanggat maaari, i-control nyo yung gitnang squares. Okay, so yung mga move dito, mga sideline moves na lang yan mga lods, no? Para makapag-create ng atake. Okay, so mangyayari lang yan sa middle game at saka sa end game. Okay mga lods, pero yung unang opening pa lang mga lods, dapat makontrol mo na itong mga squares na ito sa inner at outer squares. Okay, so yun yung mahalaga. Sana may natutunan kayo at huwag niyong kalimutang i-like at subscribe yung channel natin mga lods. At para sa susunod kong mga upload, alam nyo na mga lods kung kailan kung ano ang dapat nyong makita, kasi ika-cover up ko dito yung mga mahalalagang lines para sa opening mga lods, no? Kung paano manalo. Yung tricks mga lods, isusunod na lang natin. Okay, so good luck mga lods sa inyong na panonood at sa inyong paglalaro sa inyong chess, no? So thank you mga lods for watching. Bye bye.